mga earthquake swarms kung tawagin na naramdaman daw sa Sultan Kudarat. May kinalaman po ba yan dun sa naramdaman na lindol kahapon? And explain po natin kung ano yung earthquake swarm para lang din mas maintindihan po ng mga kapatid natin. Kung ang pinapag-usapan natin ay maraming maliliit o same size na magnitude na earthquake, walang distinct na malaki, ang tawag doon ay earthquake swarm. Marami walang distinct na malakas. Pero ito naman ay although part din ng Cotabato Trench, kapag nakaharap sa Sultan Kudarat, magkaiba po ang pinanggalingan ng lindol kahapon. Hindi sila parehong epicenter area. But along a trench, pwede pong may mga maliliit na pagkilo sa ibang lugar. Pwede naman sa iba naman maging mas malaki kasi may mga pagkilos po ang trench na hiwa-hiwalay, not the whole length ang gumagalaw. Hanggang sa ngayon po, nakakaranas pa rin daw ng aftershock sa ilang lugar po dyan sa Mindanao. Kanina doon sa kausap po namin sa Sarangani, nasa 300 plus pa yung nararanasan nilang aftershocks. Mga ilang araw pa po ito, Secretary? Well, ang ating experience kapag may malakas na lindol, mga first 3 days marami talaga. And then, paunti-unti naman itong bumababa. Kumpara naman sa lupa, ang pinanggalingan at ang fault na kumilos ay nasa lupa, mas mabilis mag-wane yung aftershock sa isang trench-related na lindol. No? But pagdating dito, marami pa tayong maramdaman. 1,100 ng aftershock na na-record ng DOST FIWOX. So siguro, isipin ng ating mga kababayan na mararanasan pa natin yung ramdam or felt na paguga. Kaya ingat sila parati kasi yung mga bahay at building na hindi natumba pero may mga sira na ay baka matuluyan. Kaya importante na i-expect nila na after several days to a week meron pa yan at kailangan nating magsagawa ng protective action, drop cover and hold at lumayo sa mga bagay na pwede nang masira at huwag munang gamitin kapag talagang mahina na yung bahay at gusali. Importante na magkaroon ng inspeksyon ang ating mga building officials, mga engineer sa mga lugar na naapektuhan ng lindol upang masabihan ating mga kababayan kung okay pang gamitin o hindi na. Oo, dito po sa inyong pagbabantay, saang area po yung may pinakamalakas na aftershocks pa rin na nararanasan hanggang sa ngayon? Siyempre, mas malapit sa epicentro, sa ilang bayan ng Sarangani at General Santos. Kung saan mas malapit ang epicenter ng lindol, doon mararamdaman ang mas malakas na shaking, no? O yung pag-uga ng lupa in terms of aftershock. Ilan po? Gaano po kalakas ito? Posible bang umabot pa yan ng mga 5 or 6, Secretary? Yes, ang rule of thumb, kapag meron tayo magnitude 7.8 na earthquake, in-expect natin na ang pinakamalakas na aftershock dyan ay mga magnitude 6.8. Nangyari po yan kahapon, may magnitude 6.7 tayong naramdaman. Kaya yung mga magnitude 6, magnitude 5 na aftershock ay magiging normal lang po yun. Dahil yung unang malakas na lindol ay malaki. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.